Nako, breaking news. Munti ka na yata magkagulo dito. Dito sa tinatawag na parangal, no? O kaya pagpapugay bilang pagpapugay dito sa 18 Marines po na isinagawa ngayong araw na to, no? Eh dito talaga maraming sumuporta, mga retired PMP, BFP, AFP at talagang tinatawag na uniform services, ano? Ito po yung isang araw pa po na nagpahayag po sila na yung mga dating Marine, dating sundalo, dating mga may katungkulan sa gobyerno at may mga kasalukuyang pang ngayon ay nakaupo pa rin sa gobyerno na nagpapahayag ng suporta sa 18 Marines, no? At hindi lang yan, pati yung mga Bangsamoro, pati yung mga Bangsamoro MILF, NMLF nung sa i-post ni General Pokis po, no? Ibig sabihin, hindi lang po mga sundalo at mga uniform services ang nagbigay suporta dito. Maging ang ibang religious po, kagaya ng INC, di ba? Imbestigahan. Napakarami. Tapos biglang isang tao o isang ombudsman o isang pinky sasabihin, ay, hindi totoo yan. Parang ganun eh. Bigyan mo, ano ka ba naman, sir? Kahit saan ka naman. Sir, kahit saan ka makarating, sir, huwag mong uhusgahan ng isang bagay na ngayon mo pala nakikita, ngayon mo pala narinig, pag-aralan mo muna, imbestigahan. Di ba? Bakit? Guys, ito lang yan ha, huwag natin palalimin. Huwag natin palalimin. Logic lang. Kapag ba ang isang tao may lumitaw, magnanakaw man o masamang tao, o titistigo man, yung ba ay kasalanan niya kagad? Hindi, dadaan muna sa proseso yan sa batas. At sa pagtatanong, doon mo malalaman. At sa pagtatanong, makakakalap ba tayo ng mga ebidensya? At magtutugma-tugmuin, doon mo sasabihin kung totoo o hindi yung isang tao. No? Ito, pakinggan natin ito na isang, hindi ko alam kung nakikipagdebate yata to. Para ba siyang butin? Hindi ko alam kung naawat kasi pinutol na lang nila eh. Ito, pakinggan natin. Brother Ferdi de los Reyes, tanong. Ito po ay isang parangal po to sa mga 18 Marines. Pero may nagtanong na isa, hindi ko kilala pero kilala daw nila eh. Maganda. Hello. Kala ko kakanta. Hello. Magandang hapon sa lahat. Maraming salamat sa nag-organize nito. Ang tanong ko lang po, Captain Ray Valeros, tungkol dun sa sinabi niyo po kanina. Meron lang po akong pagkalito doon. Sa sinabi niyo po na non-partisan at ang lahat ay open, yayakapin natin, kahit pink, kahit dilaw, kahit sino pa man, dahil nga ayon sa inyo, sabi niyo po, is non-partisan. Parang nakakalito po yun kasi paano po natin yayakapin ang mga magnanakaw? Paano po natin yayakapin sila na sinasabi nyo walang kulay-kulay pero yung mga kulay nila ay kulay ng magnanakaw? Ito po ay nagbibigay ng kalituhan sa isang katulad ko na leader na naikipaglaban dahil ako po ay naniniwala Brother, na yung tanong. Hindi, yung pinapaliwanag ko po. We are one in principle. We live in this fight for one principle. Dapat po magkaroon po tayo ng isang prinsipyo. Ang tanong ko po, bakit po kailangan na yakapin natin ang mga kulay ng magnanakaw? Nasa prinsipyo po natin, galit nga po tayo sa korupsyon. Bakit po natin isasama ang mga dilawan, biklawan, at magsasama-sama tayo? Paano po yun? Parang nakakalito po yun dahil ako po ay may mga tao at nagtitiwala bilang isa din na po akong leader. Eh, ang prinsipyo ko po, hindi ko po yayakapin kahit kailan ang mga kulay ng magnanakaw. Okay, ganito na. Dito sa sinasabi ni brother na ayaw niya yakapin ng magnanakaw, tama, pare-parehas tayo. Ngayon, sinabi niya, mga pinklawan. So, pinalilitaw, parang lumilitaw po sa pandinig namin, eh lahat ng pinklawan magnanakaw. No? Parang ganito, wag natin pahabain. Isang Katoliko, ang reliyon niya Katoliko, nakagawa siya ng kasalanan. Yung ba kasalanan ng Katoliko lahat yung gumawa ng tao na yon? Hindi, wag mo ikakapit yung setang Katoliko. Hindi porket Katoliko masasama na lahat. O, ganoon din ang iglesia, di ba? Iglesia ni Cristo. Pag ba isang INC na agawa ng isang kasalanan lahat ng kabuuan yon? Hindi, doon muna sa tao isisi yung kasalanan. Eh siya gumawa nun eh. Kasi minsan ang banggit sa balita eh. Isang member ng Iglesia ni Cristo, hindi member eh. Ang sinasabi, isang Iglesia ni Cristo ang nagkasala. Parang dinadamay mo yung buong buong kawa, buong church. Ganon din sa ibang reliyon.
Ngayon, itong tanong niya, dinalahat niya kasi isang pinklawan daw eh. Okay, painggan natin sagot ni... Ito event ito ng 18 Marines na kung saan binibigyang pugay nila ang 18 Marines, no? Okay, Bakit po nasabi nyo na ang Dilaw Pig ay welcome at iniimbitahan nyo pa? Katulad nga po nung naganap nung unang conference, marami pong... Brother, naintindihan ko na yung tanong mo. Sasagutin ko na para hindi tayo Sige, sagutin niyo po. Sasagutin ko na. Una, kung nakikinig ka kanina, sinabi ko, ang United People's Initiative ay nabuo nakasama lahat ng kulay. Binuo ito ni General Romy Pukis. Bago ko magpatuloy, ito intindihin mo. Ang niyayakap natin na sinasabi nating ibang kulay, yung nakakita na ng tama na pinapakipaglaban natin. Alangan naman tanggihan natin sila. Yung Panginoon Diyos nga dalawang magnanakaw nasa gitna siya. Tinanggap niya dahil nagsisi. Alangan naman yung nagsisising dilawan, pinklawan. Parang Bible debate, no? Magaling ko na ikipagdebate to. Natin tatanggapin. Tatanggapin natin siya. Dahil ang gusto natin ay pagkakaisa. Brother, ayoko ng argumento sa'yo. Hindi argumento ito pagliliwanag. Pinagbigyan kita magtanong, hayaan mo akong sumagot. Huwag nyo rin akong pipigilan magsalita. Huwag daw pipigilan magsalita. Wala naman po ipigil sa'yo magsalita eh. Alternate niya ako tutusin eh. Huwag naman ganun, sir. Kayo naman, oh. Teka lang, hindi pa ako tapos sumagot eh. Nandito ka ba para mag-argumento? Dito argumento kasi Hintayin mo yung umupo ka, pinakinggan kita eh. Umupo ka, pinakinggan kita. Dito debate. Nililiwanag. Hindi debate kasi yung tanong mo naghahanap ng debate. Doon na uuwi, sir eh. Ikaw, ugali mo, kahit sa forum, ganyan ka, kilala kita eh. Nasopla ka tuloy. Kita sinasabi mo may tao ka, wala ka naman tao. Gusto mo ilabas ko? Diretso tayo mag-usap, Ferdy. Kung titirahin mo yung UPI rito, ang tinitira mo yung mga generals na nag-organize ng UPI, hindi ako. Okay. Sasagutin ko ng malalim ang tanong mo. Yan rin ang tanong sa akin ng mainstream media kanina. Yun rin. Same question ang... Dito mga kasama, mga kamunting alam, pinutol na to. Kasi hindi ko alam eh. Kasi tumataas ng tension dyan eh. Nagkaroon ng agrumento siguro Jack. Hindi niya agrumento pero nauwi sa ganun. Nauwi sa debate. Yeah? Yung gusto kasi palabasin na nagtanong dyan, medyo kilala yata yun dyan eh. Hindi ko alam kung media o vlogger yun na ang tinanong niya, nayayakapin ba natin? Kasi ang gusto nila focus Jack, nayakapin natin ang maging walang kulay-kulay. Di ba yan naman gusto ng lahat? Hindi ka tulad na ibang pinklawan, walang kulay-kulay. Pag-iisayin natin, pero si Sarah ayaw nila. Di ba? Plastic. Eto si Focus, tutuhanan to. Pag sinabi niya walang kulay-kulay, kahit sino pwede umanib sa kanya, pumunta dyan, wala sino. Eh, yung lalaki na to, tama rin naman ang punto niya eh. Papayag ba tayo, yakapin natin yung mga magnanakaw na kulay? Tanong ko muna sa sir, huwag mo lalahatin ng pinklawan. Diyan ka nagkamali. Hindi porkit pinklawan, sir, magnanakaw. May mga pinklawan na hindi magnanakaw. Tatandaan mo yan. Bigyan kitang sample, Bam Aquino. Malinis ang Bam Aquino. Hindi ko pinatatanggol ng pinklawan ha, pero huwag tayo hahatol, batay lang sa gusto ng iba. Hahatol tayo sa katwiran na kung saan, tama naman eh. Bam Aquino ba, kurakot? O so, ibig sabihin mo, pag pinklawan yun, dilawan yun. Ibig sabihin pala, hindi natin pwede yakapin si Bam Aquino. Paano kung umanib si Bam Aquino dyan? Hindi mo yayakapin kasi pinklawan, yung pinklawan maganakaw. Sino pinklawan? Ha? Pupunta ka ngayon sa individual. O, dito pupunta ka ngayon na mayroong individual, hindi magnanakaw na pinklawan. So, mali yung ganun. Huwag tayo magbabanggit. Kaya nga banggit ko kanina, relihiyon eh. Kapag ba isang Katoliko nagkasalak, ha? Lahat ba ng kabuuan ng Katoliko, kasalanan niya yun? Ang iglesia ba, pag nagkasala isang member, lahat ng iglesia, kasalanan niya yun? Hindi ganun. Huwag natin damay. Doon lang sa isang tao lang. Walang problema. Ang ganda na example niya, analogy niya, si Kristo, yung magnanakaw na ililigtas pa. Sabi, kahit sino, ako, dati akong pinklawan, halimbawa ako, nag-DDS ako. Ako ba, wala akong karapatan mag-DDS na kasi pinklawan ako dati? Isa paniniwala ba niyo magnanakaw ang pinklawan? Hindi lahat ng pinklawan magnanakaw. Yeah? Hindi, huwag natin lalahatin. Yeah? Mga tuwiran tayo. Yeah? Oh, eto po ay munti ka na po. Hindi ko naputol na po eh. Pero parang nagkagulo, parang munti ka na, no? Buti naawat, no? Ito ay parangal ng 18 Marines. Okay. Dito na po tayo sa isang talakayan natin. Dito sa kay Berhil, kay Attorney Berhil. No?
Siyempre po ako Reyes ata, Reyes. sa AGPO. Pero kami po sa AGPO, nakapagsalita lang po ng konti. Marami pong exchanges ng ideas doon eh. Teka lang ha, pasensya na kayo minsan kung pinuputol ko, sabi nyo kasi, dapat ituloy ko ang video, wag ko munang putuli kasi magko-komento ako, mag-react ako eh. Kasi minsan pasensya na po kayo kasi minsan hindi ko matiis eh. Kasi minsan yung ibang vlogger kasi, ang ginagawa lang nila, panonoorin nilang kayo, walang reaction sila, wala kayong matututunan. Dito kasi sa programan ito kung saan, marami kayong matututunan. Kung gusto ko lang mag-react, kada minuto kaya ko eh. Kaso ayoko rin gawin yun kasi nga, syempre, nakaka-bullshit naman yung gano'n. Pero nag-react ako, batay dun sa highlights na nangyari ngayon. Diba? Hindi ako basta yung ordinaryong nanood na ng vlog, nanonood lang ko, komentaring konti, kung sasakay lang sa issue. Hindi. Ako po may halong pagmamalasakit po ako, may halong pagtutuwid, no? Na kung ano yung balita, tutuwid ko. Halimbawa, eto, sinabi ko yung kayo, nagtanong kayo na, nagdebate. O, mali yung nagtanong. Kasi nagtanong, nilahat yung pinklawan, nilahat. Di ba? Ngayon, itutuwid natin ngayon yun. May pagtutuwid tayo na huwag mo sa susunod, pag magtatanong ka, huwag mo lalahatin. Na hindi yayakapin ng buong pinklawa. Hindi ganoon. Dapat individual, no? Kung may makita ka na pinklawan na nagbago at hindi na nangurakot, sama mo. Bakit hindi? Tao rin yan eh. Gusto rin yan makakita ng katotohanan eh. Di ba? Yung ba di natin pagbibigyan? Dapat hindi general ang tanong diyan, dapat individual. O, yung kinukurik ko ha. Kaya pasensya na kayo kung napuputol minsan. O, ito tuloy natin to. Yun na, mga retiradong general yung nandun. So lahat ng ideas nilalabas for academic discussion. Walang mali, walang tama, basta sabihin mo yung iyong opinion and then, but you know, there is a point where when they take a common stand. Ayaw po niya ng corruption. Yun lang po, about AGPO na, banggit ni General Kita. Wala po akong prepared na speech this morning. Gusto ko lamang pong i-focus yung ating atensyon. Ano po? Kasi alam po ninyo, nung nag-aral ako ng abogasya sa Ateneo de Manila, iba yung pinag-aralan namin sa nangyayari ngayon. Yung araw, sa aming pinag-aralan, yung tatlong foundation ng ating gobyerno, yung ating tatlong foundation ng ating demokrasya, yung executive, legislative, and judicial, yun dapat yung nagbabantay sa ating saligang batas. And the fourth pillar of democracy is press, media. Ngayon po, sa panahon ngayon, kayo na lamang po ang tumatayo para sa ating demokrasya, ang mga independent vloggers. Kayo na lamang po. Ako, pabor ako dyan kasi vlogger din ako yun. No? Sabi ko nga sa inyo eh, yung media ngayon nababayaran na. Samantalang yung mga vlogger sabi nila nababayaran. No. Makikita mo sa isang vlogger pag nababayaran, yung actual niya, ako katulad ko, ako nababayaran ba ako? Ganito pa rin ako, kita nyo. Pag nakita mo yung vlogger na babayaran, makikita mo yung social media account niya, may mga ginto na sa katawan, may sasakyan na Mustang, ang dami yan. Tsaka makikita mo yung program niya, hindi na ganito. Talagang mayaman na mayaman yung style niya, talagang makikita mo naman eh. Talagang ang laki ng bayad sa kanya. Maaari naming asahan Saka dito, makikita mo dito ang mga vlogger talaga nagsasabi ng katotohanan. na maglalahad ng katotohanan at ipagpatuloy ang ating laban para sa kalayaan, sa pananagutan at sa hustisya. Bago po ang lahat, pasalamat ako sa Duterte campaign team na nagbigay ng suporta sa atin dito. Nandiyan po sila sa likod. Sa Kampilan, sa PANA, sa PDP Laban, at sa inyong lahat po maraming salamat. Kahapon po, alam po ninyo kaya ko nasabi yan, nakakapagtaka, ngayon, ang nagsasabi ng totoo, ngayon ang nagsasabi ng nalalaman niya para sa pananagutan, para sa hustisya, yun ang inuusig ng batas. Yun ang pinapagalitan ng kanyang organisasyon. Alam niyo na, hindi ko na papangalanan. Pagka ikaw ay tumayo, arestado ka, hindi ka pwedeng magsalita. Pagka ikaw ay naglahad ng katotohanan, hahabulin ka, sisiraan ka sa media, i-discredit ka.
Alam po ninyo, kahit batang musmus, pagka yan ay naka-witness ng isang bagay at yung kanyang na-witness ay kaya niyang ilahad sa korte, sa hukuman, yung pong batang musmus na yon ay credible witness. Sabi niya nila, yung Marines daw, pinalitan nila Marites, 18 Marites, 18 Marites daw talaga, 18 Marites. Saka nakakita ng Marites na yung 18 Marines naghahamon ng ano, ng investigasyon. Uy, nakakatakot yan. Ang hahamunin mo yung kalaban ng investigasyon. Ibig sabihin, malakas ang panghahawakan mo. Sino ang hindi credible? Na, yung naghamon ng investigahan mo ako o yung taong hinamon hindi ko makagat? Sino? Sige nga. Sino hindi ka panipaniwala? Ay, hindi ako maniniwala doon sa hindi kakagat. Hinamon siya, ako. O, imbestigahan niyo ako. Walang gustong mag-imbestiga sa akin. O, ako hindi pa totoo. Ako na nga naghahamon eh. Investigasyon, hindi pa totoo. Baliktad na ang utak ng mga to. Hindi po siya madidisqualify dahil lamang sa siya ay batang musmus. Let us take it to the extreme. I take this against advisement. Sabi sa akin, General, maging gender conscious ka. Pero I'm not being sexist. I'm not being ano. Ang sabi ko po kasi, na isang example ko, pagka dinidiscredit mo yung mga witnesses, katulad nitong ating mga 18, sabihin na natin 20 yan. Sama na natin si Colonel Grijaldo ng polis. 21 po yan. Pag dinidiscredit nila, kesyo, yung kay Gutesa, hindi raw tama ang pagnotaryo. Ano ngayon? Okay? Ito daw, 18, nag-awol, na-dismiss. Dishonorable discharge. Ano ngayon? Yun namang pagkaka-dishonorable discharge, may kwento yan. At hindi lahat ng dishonorable discharge, dishonorable. Situational, you have to get into the bottom of it. But that, again, is not the issue. Merong dishonorable kasi naawol bakit naawol? Hindi po ako nakabalik agad pagkatapos ng aking leave dahil may sakit pa po ang nanay ko. Pagkatapos po nung gumaling ang nanay ko, dinala ko yung anak ko sa ospital at kailangan ko rin pong bantayan. Di lagpas na yung time mo para ikaw ay mag-report. 5 days, 7 days, awol ka na. Hindi mo na naasikaso kasi meron ka pang mga ibang problema. Dishonorable ka na. Kasalanan ba niya yun? Yung ba derogatory? Yung ba Hindi. Yung ba incriminating? Hindi. Kaya sinasabi natin, focus on the issue. Ang issue po dito sa ating mga usapin ngayon yung pananagutan. May mga tao pong pinangalanan. Bakit hindi yun ang hinahabol? Bakit yung ombudsman na dapat humahabol sa mga pinangalanang matataas na opisyal hindi hinahabol yung mga pinangalanan? Ang hinahabol yung mga naglalahad. Kung ako tatanungin ko si Ombudsman, tatanungin ko sa si Pinky, isa yan sabihin ko eto bang 18 Marines sinasabi mo sa harapan namin na hindi totoo? Papasagutin ko yan ng diretsyohan. Pag sinabi niya hindi totoo, anong ebidensya mo? Wala siya may sasagot Basta buladas lang niya. Sasabihin lang niya hindi totoo ang 18 Marines para mapaniwala yung mga tao. So, isang ibig sabihin nun, hindi ka nagtanong, hindi ka nag-imbestiga, hindi ka nag-usisa kung sino yung 18 Marines. Sa makatuwid, dalawa lang. Ha? Ayaw mong imbestigahan yan dahil may ano ka pang paraan, ano pang dahilan, bakit? At yung unang dahilan ko, kaya ayaw mo mag-imbestiga kasi ayaw mo may malaman na may mabuko. Yun lang nakikita kong dahilan. Kaya ayaw mo. Kaya si Pinky, tanungin kita, bakit di ka nagkakandak ng investigation? Bakit puro husga ka? May pitatakpan ka ba? Tanong ko lang. Bakit itong 18 kung saan-saan tumatakbo, tunaharap sa media? Kahapon, pumarap sa inyo para madinig ng bayan ang kanilang sasabihin. Natapos ba? Hindi. Kasi na-compromise yung lugar. Kahapon, meron kaming gagawing taping para madinig ninyo yung sasabihin nila ng detalyado. Tumakbo kami 3 lugar 3 beses kaming nagpalit ng venue because nako-compromise yung aming lugar. Hindi na pwede, may andyan na sila, andin ganyan. Okay.
takbo na naman kami, lipat kami ng venue. Hanggang sa hindi natuloy. Pero ang sa amin lamang gustong gawin, wala kaming gustong siraan. Tama. Wala kaming gustong papangitin sa paningin ng kahit sino man. Ang intensyon lamang po namin ay papanagutin ang mga dapat managot dahil yan po ang nakasaad sa ating saligang batas. Ang UPI po, ang United People's Initiative, isa lamang po ang pinapanigan ng UPI Movement Inc. Yan po ang pangalan namin, UPI Movement Inc. Ang saligang batas. Sinisiguro namin na ang saligang batas ay dapat galangin, dapat sundin, at dapat ipagtanggol. Ngayon po ang ating saligang batas ay masyado nang nagagahasa, masyado nang nayuyurak at masyado nang nasasalbahe. Hindi na po natin ginagalang, hindi na po ginagalang ng mga nakaposisyon sa gobyerno. Nakapagtataka po, meron nga pong nagtatanong, hindi ako sila nagtatanong, I quote, meron ba tayong gobyerno o mafia yung nagpapatakbo ng ating gobyerno? Kasi sila nagtatakipan sila Saan pa po tatakbo ang ating mamamayan para sa katotohanan? Yung maliit na pamilya na namatayan, na hindi niya na madidinig yung boses ng kanyang anak. Tatay, wala na. Nalunod na Hindi niya na mayayakap si kuya, si ate, wala na. Nalunod na. Si tatay hindi na uuwi. Paano yung hustisya para sa kanila? Dahil doon sa mga flood control na kung naitayo, hindi sana sila maaaring namatay. Yan po ay pinaglalaban natin. Yan po ang focus. Dapat po si Ombudsman, tawagin niya lahat ng pinangalanan at protektahan niya itong 18, hindi yung 18 ang uusigin niya, hindi yung 18 ang sasabihin niya. Wala kayong kwenta mga sundalo dahil kayo discredited, kayo... si... Naghahanap ng butas siya. Pili mo, lahat na lang bubutasa. May tumayo, hindi na testigo. Ano yan? Ano bang nagawang kasalanan niya sa bayan niya? Sir, hindi daw, tamad daw yan. Hindi, huwag kayo maniwala, tamad yan. Ganun ba? Lahat na lang sisilipin yung naging kasalanan niya para hindi paniwalaan. Napaka-perfecto niyo kung gano'n. Hindi ho ba? Tawagin ni Ombudsman, tawagin ni Pinky lahat ng pinangalanan. Ba't ayaw nyo? Ano ba talaga gusto nyo mangyari? Ayaw nyo may malamang katotohanan? Lacson, sinabi Di ba kayo mismo nagsasabi, kung wala naman talagang kayong itiyatago, harapin nyo. Di ba sa inyo galing lagi, Yak? Siya sabi nyo lagi sa mga kriminal na nagtatago yan, kung wala siyang, kay Tebes, sinabi nyo yan. Kung talagang wala siyang tiyatago, humarap siya. Kay Alice Goo, sinabi nyo yan. Kay Bantag, sinabi nyo yan. Lahat sinasabihan nyo ng ganyan. Kay Atong Ang, sinabi nyo yan. Na kung wala siya talagang kung wala siyang tiyatago, harapin niya to. Magpa-imbestiga siya. Kay Harry Roque, sinabi nyo yan. Tapos sa 18 Maris, din nyo sinabi yan. Dapat sabihin nyo nga sa 18 Maris yan Kung talaga totoo yan siya, sabi nyo, harapin nyo to. Ang alin? Investigasyon. Yung isa ay hindi man mga dishonorable discharge yan. Yung isa reservist. Ano ngayon? That is not the issue. The issue, ladies and gentlemen, pagka ganyan, magkaisa-isa tayo, usigin natin ang usigin hanggang sa, ewan ko, wala na yatang hiya sa kanilang mga anak. I mean, can you face your child in the morning during breakfast? Kung ganyan ang paninindigan mo sa bayan at didinig ng... Si Saldi kaya nagbago yun, inusig ng anak Totoo yan, nakita ko yan, nag-post yung anak. Hindi niya kaya yung pag-uusig ng anak niya. Na tatay, hindi ko alam, ikaw pala ganyan, tagal na kitang iniidolo. I don't know about this, guys. So yun lang po, mga kasama, huwag po kayong magbabago. Alam po ninyo, isa-isa na lang. Sabi nila, walang bisa yung kanilang statement ng 18 kasi joint affidavit. Okay? Dapat daw isa-isa. Gusto ni Boying isa-isa para isa-isa kaya niyang bilhin. Hindi ako may sabi niya na isa-isa para gusto niya bilhin. Ano pang bili? Alam ko, binibili, pera lang naman pinambibili. Siya may sabi niya, hindi ako Okay? Ikaw, pagkaisa, ako, akin ang affidavit mo. Sapul ka rito, boy. Sagutin mo to.
Di ba? Nagkakaroon pa ng mas matitinding mga alitak sa kanya-kanyang namiminuno sa gobyerno. Eh kung imbestigahan na to, ba't ayaw nyo? Nagpapalaisipan kami, ba't ayaw nyo imbestigahan to? Tapos na, mag-issue ka ng iba, babayaran kita. Tapos ang kwento. Hindi ko sa pinagbibintangan, example lang ito ha. Example lang ng pwedeng mangyari. Pinapaliwanag ko lamang bakit joint affidavit. Pag joint affidavit, binayaran ko isa doon, kasama pa rin siya. Kahit siya magpabayad. Kasi joint affidavit. Andun pa rin ang pirma niya. Ang gusto niya, bakit gusto ni Boy yung pag-isahin lang? Isa-isang affidavit. Ang gusto kasi palitawin nito, maaring nabibili yung isang tao. Hindi katulad ng isang joint affidavit, lahat nando doon, hindi mo kayang bili isa doon. Kasi aalma yung isa eh. Sabi, oh, ba't ka nagpabili? Parang gano'n ha, tsorya lang niya yun, pero hindi naman totoo yung mangyayari yun. Pero may tsorya lang siya na maaring gano'n mangyari. Pasinungalingan niya, abay, sagutin niya sa 17. Diba? So mahirap, kaya ginawang joint affidavit. Para hindi mabili. Tama. 1 milyon, 2 milyon, 10 milyon, ang dami nun. Hindi lang 10 milyon. Kaya kung halimbawa, para kapalit ng manahimik ka, o manahimik ka na, baka bigyan ka pa ng 20 million eh. 1 trilyon yung pera nila eh. 1 trilyon yung kailangang panagutan. 1 trilyon yung kailangan sagutin sa taong bayan na dapat sana yung paligid, lalo doon sa amin, sa Quezon City, sa District 2, gumanda sana ang paligid, gumanda sana ang buhay ng mga taga ron. Kung yung budget, kano ba budget doon sa District 2? 3.5 billion yata o 5.3 billion. Hindi ko na matandaan. Basta in the billion. Punta kayo sa Quezon City, sa District 2, sa Commonwealth, sa Holy Spirit, sa Payatas, sa Bagong Silangan. Kung nagkaroon ng pagbabago despite that money that was allotted to the district. Huwag po kayong magbabago. Maraming salamat po. Pagtulungan tayo. Labanan. Virgil Garcia, bigyan po natin ng pagkakataon ating magiting nakasama sa United People's Initiative, Colonel June Metran. No, puro Kerne, dating PMP. Ngayon yung mga mabibigat na talagang sumusuport sa 18 Marines. Tapos hindi mo paniniwalaan. Hindi naman paniniwalaan, hindi mo iimbestigahan. Sa kalaban ng gobyerno, Tracy Anyos. Ngayon, senior citizen na ako. Ang kalaban natin ngayon ay nasa loob ng gobyerno. Mabuhay tayong lahat! Mabuhay! Sigaw tayo, mabuhay! Laban tayo! Mahina Moses, laban tayo! Mabuhay ang kapwa ko vloggers! Mabuhay ang kapwa ko vloggers! Mabuhay ang United People's Initiative, Guerrilla Forces. Mabuhay tayong lahat! Laban tayo! Ibubuwis ko ang aking buhay para sa bayan at para sa aking apo. Maraming salamat sa lahat ng lumalaban sa katotohanan. Tingnan nyo, grabe message yan. Nakakakilabot. Nakakakilabot. Ito yung pinaka-isa sa mga talagang tumatak dyan sa pagpupugay sa 18 Marines na yan. Grabe, nakakakilabot yun. Okay, maraming salamat po sa inyo. Ganito lang po, may natutunan naman tayo, isang masustansyang pag-uusap. Ingat lagi kayo, alalanin lagi natin ang 18 Marines. Sana mag-iba-ihip ng hangin, lalo pang mas tumibay ang maraming ebidensya na mailabas nila. No, mag-ingat lagi 18 Marines at ingat din kayo. Paalam po sa inyong lahat.